Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, huling araw ng ating trabaho at weekends na naman. Basahin po natin ang ating mabuting balita sa araw na ito ayon kay San Marcos chapter 6 verse 17 hanggang 29. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito ay asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang naanyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasihan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Labis na nalungkot ang hari. Ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayun, ang sinasabi ni Juan dito tungkol sa ating mabuting balita ay hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kasi si Felipe ay buhay pa at tapos ay inasawa niya si Herodes. Para may medyo konting kaalaman lang para sa ating lahat. Si Herod the Great ay mayroong 5 or maraming asawa. Yung pangalawang asawa niya
ay mayroon siyang anak na si Aristobulus IV. Yun yung naging anak ng kanyang sa pangalawang asawa. At ang naging anak nila ay si Herodias. Yun yung naging anak nila. Tapos dun sa pangatlong asawa ni Herod the Great, nagkaanak siya kay Philip. Herod the Second, pero kilala siya sa pangalang Philip. So bali ito yung uncle ni Herodias. Tapos ito yung inasawa ni Herodias, si Philip. Pero dahil itong si Philip ay hindi nabahaginan ng kaharian ni Herod the Great, hindi siya tinatawag na tetrarch. Mayroong asawa na pang-apat si Herod the Great. At mayroon siyang anak dito na si Herod Antipas. Ito yung si Herodes. Isa siya sa mga tetrarch. Ibig sabihin, may hawak siyang kaharian ng Galilea at Perea. So, ito yung inasawa ulit ni Herodias. Yung isa pa niyang uncle. Kaya, itong si Philip, yung una niyang asawa, ay buhay pa. Tapos, inasawa niya rin itong si Herodes. Kumbaga, hindi talaga totoo sila mag-asawa kasi hindi naman inaalaw noon na ikasal sa isang tao kapag pagbuhay pa yung asawa mo. Kaya yun yung pinupuna ni Juan Bautista na hindi matuwid. Ano po yung ating nakuha sa pinasa natin sa araw na ito? Ang una natin sigurong makukuha ay yung wag nating tularan si Herodias kasi nagkasala siya. Ang kasalanan niya ay yung adultery o yung pangangalunya. At yan ay hindi ina-encourage. Kaya si Juan Bautista ay pinupuna silang dalawa. Yung pangalawa naman si Herod ay wag din nating tularan kasi siya yung parang nagpapakita ng pagiging coward or hindi siya patas lumaban kahit na alam niyang mali yung ginagawa niya at dahil ayaw niyang mapahiya siya sa binitawan niyang salita. Actually, ang salita niya na binitawan o yung promise niya, pangako niya, pwede naman niyang bawiin yun eh. Dahil hindi naman yun kasalanan or kahit bawiin niya yung pangako niya na ibibigay niya kahit yung kalahati ng kaharian niya doon sa anak ni Herodias. Para po sa kaalaman natin, yung anak po na yun ni Herodias ay anak niya kay Philip. At ang pangalan niya ay si Salome. Kaya yun, pwede naman niyang wag sundin yun o wag gawin. Pero ginawa pa rin niya dahil ayaw niyang mapahiya. Tapos yung pangatlo, ito yung magandang gawin nating huwaran o modelo, si Juan Bautista, na kahit nasa bingit ng kamatayan o kaya mga pagsubok, naging matapang siya. Hindi siya naging duwag katulad kay Herodes. Naging matapang siya na ipahayag kung ano ang tama at ang mali. At kahit na alam niya na
merong consequence yung ginagawa niya, ay parang it's a blessing para sa kanya. Hindi dahil sa hindi mahirap yung gagawin niya, pero alam niya na meron itong kalakip na gantimpala sa hinaharap. Ang pwede rin nating pagnilayan sa ating sarili ay kung tayo yung si Herodias na nagkakasala, at minsan hindi natin ito na maiiwasan sa ating buhay, na minsan tayo ay naging parang si Herodias din. Nagkasala tayo at nandyan lang ang Panginoon para patawarin tayo. Ang Panginoon ay hindi naman ganun ka hindi ganun nagtatanim ng sama ng loob. Ang Panginoon ay mahal niya ang lahat ng tao kasi lahat tayo ay creation niya. Mabait man yan o masama, pareho na tayo mga anak. At mas lalo pa nga niyang hinahanap yung mga masasama na nawawala sa ating sa mabuting landas. Kaya kung tayo ay si Herodias hanggang sa mga oras na ito, humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon at pagsumikapan natin na bumalik sa tama at matuwid na landas. Dito nga sinasabi sa Ephesians, basahin ko po dito sa Ephesians chapter 4 verse 17, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigit, huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hentil. Ang mga hentil ay mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y nagumon sa kahalayan. Ganon din ang ginawa ni Herodias. Nagumon siya sa kahalayan at hindi siya tumigil. Kumbaga, ipinagpatuloy pa niya. Kaya kung tayo po ay si Herodias pa rin sa mga oras na ito po yung pagkakataon na ating itigil. Dahil ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ang kanyang espiritu at ang espiritu na yan ay parang nagkakaroon ng pighati kapag tayo ay nagkakasala. Sabi nga dito sa Ephesians 4 at sa verse 30, at huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Ito rin po ang Espiritu ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. Kaya kapag tayo ay nagkakasala, parang nagkakaroon siya ng pighati sa atin. Kaya ito yung pagkakataon, panawagan ng ating Panginoon na itigil natin ang lahat ng mga bagay na hindi nakakapagpasiya sa Espiritu Santo na namumuhay sa atin. At humingi po tayo ng tawad. Lagi nandyan ang Panginoon, nagmamahal sa atin at kaya tayong patawarin kahit gaano man kabigat ang ating kasalanan na nagawa. Yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig. Sana mayroon kayong napulot sa ating mabuting balita at sa ating konting reflection sa araw na ito. God bless po mga kapatid.